Noi Dong Van Ban, Daloy Bo Thilung. Hello mga idol, gusto kong i-share sa inyo ang isang solid na produktong ginagamit ko ngayon, ang Mr. Rick Hydration Flask Tumbler Fantasy Series 304 stainless steel, pang malakasan ng tibay at ang tagal bago mawala ang lamig, perfect sa kahit anong adventure mo. Meron din po tayong tumbler mula sa Sevago na maganda rin, maraming pagpipilian nito at affordable pa, sobrang budget friendly pero quality na quality. Meron din tayong payong na 99 pesos lamang, matibay at cute, at syempre meron din tayong GoMo SIM na no expiration ang data. Kung gusto nyong bumili, nasa ibaba ang link, malaking tulong kung gagamitin nyo yun para kumita din ng channel kahit papaano. Salamat sa suporta mga idol. Sa nakaraan ay nagsimula na ang laro sa pagitan ng Demon Scheme ng Sect Disciple at ng Heaven Trailing Sect. Ang laro na ginawa ng ating bida ay ang pagtatago ng mga kalaban nila habang hahanapin naman sila ng kanyang mga kasamahan. Ang dahilan kung bakit ginawa niya ang laro na ito ay upang magkaroon siya ng oras para imbestigahan ang source ng malakas na enerhiya ng crystal energy sa buong gubat. Tulad ng inaasahan niya ay isang ang Sacred Mind ang source ng sobrang lakas na enerhiya na ito, kaya agad siyang pumasok dito. Doon sa loob ay nakita niya ang isang 6th grade na sacred weapon na siyang pinakamalakas na sandata sa buong sacred domain. Una ay ginawa ni Jovan ang lahat para makuha ang loob ng espada dahil may sariling kaluluwa rin ito, ngunit sa kasamaang palad ay nag-react ng bayulente ang aura ng kilin apoy ni Kumpang at ang purple lightning sa aura ng espada, kaya sa halip na makuha ni Jovan ang tiwala ng espada ay naging kalaban pa niya ito. Naglaban ang dalawa, ngunit napatakbo ang ating bida dahil kayang wasakin ng espada ang kanyang kilay na kamay, ngunit sa huli ay natuklasan rin niya na kaya palang labanan ng kanyang Void Annihilation ang sandata, kaya gamit ang kanyang Divine Eye of the Void ay pinasok niya ang kaluluwa ng espada sa kanyang Mirage World at kasabay nito ay ginamit niya ang kanyang Demonic Baby para kainin nito ang kaluluwa ng espada. Gamit ang Demonic Transformation Art ay nakuha rin ni Jovan ang pagmamay-ari sa Sacred Weapon na ito at nagbago na rin ang anyo ng Sacred Weapon bilang isang Demonic Weapon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nag-ayos na rin ang ating bida upang maghanda sa pagbalik sa arena ng gubat. Sa ngayon ay binalot niya ang kanyang mga kamay upang mapigilan ang pagdudugo ng kanyang natamong sugat mula sa Sacred Weapon. Kanina naging seryoso ang ating bida dahil ngayon ay hindi niya alam kung hindi ba kayang pagalingin ng normal na katawan ang kilay na kamay o sadyang hindi lang kayang pagalingin ng katawan niya ang sugat na kayang ibigay ng isang Sacred Weapon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdudugo ng kanyang sugat, kaya hindi niya alam kung kailan ito gagaling. Tiningnan rin niya ang buong kuweba at napansin niya ang mga nakasulat na array sa bawat pader nito, kaya napagtanto ng ating bida na tama ang kanyang hinala na ginawa nga ng isang expert ang array na ito sa Sacred Mind. Kahit siya na isa ring expert sa mga array ay walang makitang kahit anong kahinaan mula sa mga array, para bang sobrang taas ng antas ng taong gumawa ng array, at kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang mga array na ito. Ngunit lumiwanag ang mata ni Jovan nang maalala niya ang mga array na nakita niya noon sa loob ng Lightning Canyon kung saan nakakulong ang Sora ang kilin, kaya naisip ng ating bida kung maaari bang isang tao lang ang gumawa ng mga array na ito. Ibig sabihin lang nito ay isa ring Sovereign Emperor ang gumawa ng mga array na ito, kaya hindi ito isang normal na array. Ito lang rin ang dahilan kung bakit kahit siya ay hindi niya alam kung anong mga array na ito, naging seryoso ang ating bida dahil kung nagpunta nga dito ang isang Sovereign Emperor noon ay maaaring may nangyari sa mortal domain, kaya napunta dito ang mga Sacred Beast. Hindi rin niya alam kung ano kaya ang dahilan kung bakit iniwan ng isang Sovereign Emperor ang mga array na ito dito, at kung may kaugnayan ba ito sa Sacred Weapon na nakita niya dito sa loob. Hinawakan ni Jovan ang pader at sinimulan niyang basahin ang mga array na nandito, kaya napagtanto niya na sobrang imposible na wasakin ito kahit na siya ay hindi niya alam kung ano ang antas ng array na ito. Ngunit isa lamang ang sigurado niya, maaaring mga Sovereign Emperor ang gumawa nito at ang kalaban nila ngayon dahil kakampi siya ng mga Sacred Beast. Ginamit rin niya ang kanyang Divine Eye of the Void upang wasakin ang pader gamit ang kanyang Void Annihilation. Sa ngayon ay dapat niyang malaman kung gaano kalaki ang pinsala na kayang gawin niya dito gamit ang Divine Eye of the Void. Ngunit tulad ng inaasahan ng ating bida ay wala lang nangyari sa pader kahit na tinamaan na ito ng kanyang atake. Nasabi ni Jovan na sobrang lakas nga ng array na ito dahil kahit ang kanyang Divine Eye of the Void ay hindi ito kayang wasakin kahit nakahinaan ito mismo.
ng mga array sa ngayon ay ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin na marating niya ang kanyang dating lakas at subukan ulit ang pagwasak dito. Napansin rin ng ating bida na masyado na siyang matagal sa loob ng kuweba kaya dapat ay oras na para umalis siya dito, pero bago siya umalis ay kailangan niya munang kunin ang lahat ng mga sacred stone na nandito para mas lalong maging maganda ang resulta ng pagpunta niya dito. Pagkatapos ng ilang mga sandali ay natapos na rin ang ating bida na kunin ang lahat ng mga sacred stone sa sahig ng sacred mine. Handa na siya na bumalik ngayon sa labas, ngunit ang tanging problema lamang niya ay ang sugat sa kanyang kamay. Naisip rin niya na kapag napansin ng dalawang exalted dragon na nagkaroon ng sugat ang kanyang kamay ng walang dahilan ay tiyak na maghihinala ang mga ito kung saan siya nagpunta, kaya nag-isip na ang ating bida ng magandang paraan para maitago niya sa mga ito ang sugat sa kanyang kamay. Matapos ang paghahanda na ginawa ng ating bida ay nakabalik na rin siya sa gubat kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Naririnig rin niya ang nagmamakaawang boses ng young master na huwag na siyang saktan ng mga ito. Sinabi rin niya na sumusuko na siya at hindi niya gagawin ang ginawa niya sa kanila noon. Binati ni Beilang ang ating bida dahil nakabalik na rin ito matapos ang ilang mga oras, tapos tinanong naman siya ng ating bida kung nahuli na ba nila ang young master ng Heaven Trailing Sect. Isa pa ay ito ang dapat nilang bigyan ng magandang leksyon, kaya nais niyang malaman kung nahuli na ba nila ito, ngunit hindi nakasagot ang dalawa kaya nagtaka ang ating bida kung ano ang nangyari. Ang malala pa ay tumawa lang ang dalawa sa tanong niya. Nagsaad si Yuleng na ang lahat ng disciple ng Heaven Trailing Sect ay napatay na nila maliban na lang kay Young Master Renkong. Dahil rin sa estado ng posisyon ng batang ito sa sect nila ay hindi nila ito maaaring patayin na lang, kaya nagdesisyon sila na hulihin na lang ito at nakasil rin ang cultivation nito. Sa ngayon ay hinayaan rin nila ang kanilang mga kasamahan na bugbugin si Renkong habang nakasil ang cultivation nito. Tiningnan ng ating bida ang nangyayari sa harapan niya at napansin ito na sobrang masaya sina kulang sa pagbugbog nila sa young master. Tinanong pa nga ng mga ito kung nasaan na ang tapang ni Renkong. Kaninang umiti ang ating bida dahil maganda ang desisyon ng mga ito na huwag patayin si Renkong dahil ito mismo ang anak ng sect leader. Kung sakaling pinatay nila ito ay tiyak na ang demon scheme ang sect rin naman ang magdudusa kung sakaling atakihin sila ng Heaven Failing Sect, pero hindi ibig sabihin nito na hindi nila maaaring bigyan ng malaking kahihiyan ang kumag na ito, kaya dapat ay pagbayarin nila ito ng malala dahil sa pagyayabang nito sa kanila. Kahapon tinanong rin niya ang dalawa kung bakit hindi sila sumali sa pagbubog sa kumag na ito. Sa tingin niya ay gusto rin naman ng dalawa na turuan ng leksyon ang young master, ngunit hindi niya alam kung bakit nandito lang sila at wala sila doon. Tanging mga lalaki lamang ang sumisipa sa walang kwentang katawan nito. Napatigil naman ang ating bida nang sabihin ng dalawa na hindi bagay sa kanila ang gawin ito sa isang lalaki, kaya wala sila doon. Napagtanto ng ating bida na mahalaga pa rin sa dalawa ang kanilang imahe bilang mga babae, kaya pinayuhan niya ang mga ito na dapat silang matuto na gumawa ng masama dahil parte sila ng demonic sect. Naglakad na rin siya papunta sa direksyon ng mga ito at sinabihan niya ang dalawang babae na sumunod ito sa kanya dahil dapat nilang sipain rin ang kumag na ito upang maging panatag ang kanilang mga puso. Sinabihan rin niya si Yuleng na siya ang dating leader ng labor office, kaya alam niya na hindi ito ganon kabait para hayaan na lang ang young master. Kahit noon pa ay mas matapang at arogante na si Yuleng sa kanya, ngunit ngayon ay parang nahihiya ito na saktan ang young master. Mas lalong namula naman ang mukha ng dalawa dahil mukhang hindi alam ng kanilang steward Joe nawala ng damit ang young master. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw nilang lumapit dito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil wala siyang ideya kung bakit parang natatakot ang dalawang babae na ito na lumapit, kaya sinabi niya na mukhang naging mahina ang puso ng mga ito nang marating nila ang antas ng ethereal stage. Nakangiti rin na sinabi ng ating bida na umatras na muna ang mga ito dahil siya naman ang nais magbigay ng magandang leksyon sa kanilang bisita, ngunit napangiti si kuya lang nang sa wakas ay nakabalik na rin ang ating bida, kaya sinabi niya na kung nais sumali ni Jovan sa pagbubog dito ay ipapaubaya na nila ito sa kanya. Ngunit halos mawala na ang galit sa mukha ng ating bida nang makita niya ang kasalukuyang sitwasyon ng young master. Sinabihan rin niya ang kanyang mga kasamahan na hindi dapat ganito kasobra ang kahihiyan na ibinigay nila kay Renkong. Sa ngayon ay wala na ang damit ni Renkong habang walang tigil siya kanina na binugbog ng mga kasamahan ng ating bida sa harapan
mismo ng mga tao sa labas ng battlefield na pagtanto rin ng ating bida na sa ngayon ay alam na niya kung bakit ayaw sumali ng dalawang babae dito dahil talagang hindi normal ang ginawa ng mga kasamahan niya kay Ren kung sinabihan rin niya si Quilang na sa susunod ay huwag nilang gawin ang mga bagay na ito dahil sobrang nakakahiya ito kahit na isa siyang demonic cultivator ay hindi naman siya isang baliw para gawin ang sobrang hindi makatao na parusa na ito. Tumawa ng malakas si Kuya Lang nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Sinabi rin niya na nagmana lang naman sila sa kanya kaya huwag dapat siyang magsalita ng ganito at dagdag pa ni Kuya Lang na hindi pa nga tapos ang kanilang parusa dito dahil may nais pa silang gawin kaya agad niyang inilabas ang isang kahoy at kanyang sinabi na hindi pa nga nila nagagamit ito sa kay Ren kung agad naman na nabahala ang ating bida nang makita niya ang kahoy sa kamay ni Kuya Lang kaya inutusan niya ito na itago na ito dahil hindi sila mga halimaw para gawin ang bagay na ito. Lumabas ang luha sa mga mata ni Renkong at kanyang sinabi na talagang mga halimaw ang mga ito dahil sa ginawa nila sa kanya. Umiiyak na sinabi ni Renkong na kahit magkalaban sila ay hindi pa rin tama ang ginawa ng mga ito sa kanya at isa pa ay anak siya mismo ng sect leader kaya dapat panatilihin pa rin nila ang kanyang reputasyon. Napangiti ang ating bida dahil mas maganda na bigyan pa ng trauma ang batang ito kaya nagpanggap siya na galit at sinabihan niya ang mga kasamahan niya na sobra-sobra ang ginawa nila kay Renkong. Dagdag pa niya na hindi makatao ang kahihiyan na ito. Nagulat naman ang mga kasamahan ng ating bida dahil hindi nila alam kung bakit nagalit si Jovan kahit na si Luze ay naisip rin na mukhang nag-iba na naman ang utak ng ating bida. Napangiti naman si Renkong dahil mukhang hahayaan na siya ng mga ito na makaalis dito nang walang kahit anong problema ngunit biglang nagbago ang ngiti sa mukha ng ating bida at kanyang sinabi na dapat ang kinuha ng mga kasamahan niya ay hindi ang damit ni Renkong kundi ang mga balat nito. Mas maganda rin na wasakin na lang nila ang katawan nito para kaluluwa na lang ang matira sa kanya. Mas lalong natakot si Renkong at kanyang naisip na talagang halimaw ang ating bida. Akala niya ay may utak ito ngunit ngayon ay mas malala pa talaga ito kumpara sa mga kasamahan niya. Tumawa ng malakas si Kuya Lang dahil inakala niya na nagalit na ito sa kanila dahil sa ginawa nila kay Renkong ngunit sinabi lang pala ito ni Jovan para palakasin ang pag-asa ni Renkong upang mabasak niya ito agad kaya agad nang lumapit ang mga ito sa kay Renkong at kanyang sinabi na huwag mag-alala ang ating bida dahil bibigyan pa nila ng mas matinding takot ang kumag na ito dahil sa ginawa niya sa kanila. Ipinangako rin ni Kuya Lang na mas dadahan-dahanin pa nila ang pagwasak sa katawan nito para mas lalo nitong maramdaman kung gaano kasakit ang parusa na gagawin nila. Ang hindi lang alam ng mga ito ay ginagawa lang ito ni Joe Fan para mas mapatagal pa ang oras bago sila umalis dito. Sa ngayon ay hindi pa rin magaling ang kanyang sugat kaya kailangan pa niya ng maraming oras para dito. Napatawa rin ang ating bida nang bigla siyang makaisip ng bagong plano kung paano niya matatago ang kanyang sugat sa susunod na hamon ng Demon Soul Sect.